Hey, magandang gabi po muli mga kapatid sa inyong lahat dyan na nakakonect sa ating live devotion. Ito po uli ang ating araw-araw na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dibuhat po ito sa Touching Lives Christian Church at ito po ay dito sa Santo Tomas, Batangas. Araw-araw nga po ito'y ginagawa natin daily devotion, dati online devotion, pero ngayon ay ginawa nating live through Facebook para mas lalong maraming makapakinig at makasama sa atin. Again, ito po ay ating ginagawa na sa loob ng nakalipas na 2 taon at ito po ay tuloy-tuloy araw-araw natin tuwing alas 7 ng gabi hanggang alas 8. Tayo po ay tumatalakay ng salita ng Panginoon buhat sa Genesis at kung luluubin ng Panginoon ay matapos natin ito hanggang sa aklat ng pahayag. Sa atin pong pagsisimula sa gabing ito, atin pong tatalakayin nga ang chapter 23 pa rin ng aklat ni Isaiah. Tayo po ay nasa verses 10 to 11, o 10 to 12, sorry. Ayan, so sa ating pong pagsisimula, samahan po ninyo ako muli sa ating pananalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo sa gabing ito na ibinigay mo sa amin upang kami lubos na at makapagpatuloy ng pag-aaral ng iyong salita. Pagpalain mo kami at gabayan, Ama. Turuan mo kami ng iyong mga mensahe sa salitang ito. At ang bawat isang makikinig, magjo-join sa aming talakayan, ay matuto rin at ito'y mailapat sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo kami at gabayan, Panginoon. Turuan mo po ako sa pagtalakay sa gabi pong ito. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin. Kalaki pa aming papulit pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Sister Irene, Pastor Claude, salamat at naandyan na kayo. So tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral. At tayo nga ay nasa Isaiah chapter 23 pa rin at verse 10 to 12 ang ating tatalakayin sa gabing ito. Yan, kagabi ay ating natapos ang 7, 8, and 9 at kagaya ng mga nakakaraan, ito'y tumukoy doon sa pagbibigay ng kaparusahan sa mga taga Tiro at Sidon. Dahilan sa kanilang pagmamataas tungkol sa kanilang hindi pagsunod sa mga kautusan ni Yahweh, sila ay pinarusahan. Muli sa ating pagbabalik tanaw sa ating ginawang pag-aaral at naging pag-aaral ng nakalipas na panahon, ang kabanatang ito'y tumutukoy sa buhay sa kasaysayan ng Tiro na isang kilalang lungsod o bayan sa Lebanon. Ito ay mayaman at involved doon sa tinatawag nating maritime industry o yung pagninegosyo sa karagatan, yung mga produkto na nagbubuhat sa iba't ibang lugar, sa kabilang isla, sa kabilang panig ng Mediterranean Sea, ay itinatawid papunta dito sa lugar ng Tiro at doon ibinababa para i-distribute sa mga bayan ng Phoenicia. Ang iba ay nanggagaling sa Egypt, ang iba ay sa Syria at sa iba't ibang lugar pa. Dahil dito, napaka-yaman ng ibinigay na sitwasyon nito sa Tiro. Maraming mga produkto na sa kanila'y dumadaan, so nagkaroon sila ng napakatinding kayamanan, koneksyon at kapangyarihan sa iba't ibang bayan sa lugar ng Phoenicia. At kaso ang naging resulta nito sa kanila ay ang kanilang pagmamayabang, ang kanilang pagmamataas at hindi sila sumunod sa Diyos. Ikinakala nila ng kanilang kapangyarihan, ng kanilang kayamanan ay mananatili sa habang panahon kahit hindi nila kilalanin ng Diyos. Masyado silang nagtiwala sa mga material na bagay. So ito po ang sitwasyon ng Tiro. At ito'y pwede nating ilapat sa ating kapanahonang kasalukuyang panahon. Marami sa atin ay nagtitiwala sa personal na kakayahan, sa mga material na bagay, mga material na karunungan at kakayahan, at hindi na natin inaalala ang Panginoong Diyos o yung provisions ng Diyos. Nakalimutan natin na anuman ang mayroon tayo sa ating buhay na ito, ang lahat ay nagmula sa Diyos at kayang-kayang tanggalin o alisin ng Diyos sa anumang oras o sitwasyon na kanyang maibigan. Gayon din, pinapaalalahanan tayo sa ugali na pagiging mataas,
pagmamataas, yung pride na tinatawag natin. Sa kapanahunan ngayon, kahit Kristiyano, kahit hindi Kristiyano, ay naandun yung buhay ng pagkakaroon ng mataas na pag-uugali. Kaya ang resulta ay nagiging masuwayin sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Okay, so magandang gabi kay Jian at kay Sister Ana. Ayan. Okay, so ating tatalakayin sa gabing ito yung verse 10. Sabi sa Magandang Balita, Biblia, medyo hinihingal ako. Kayong mga ngalakal ng Tarsis, sakahin na ninyo ang inyong lupain na tulad ng Nilo, sapagkat wala nang gagambala sa inyo. Para mas madali nating maunawaan, naghanap ako ng salin na medyo madaling maunawaan doon sa NIV or New International Version. Ang sabi ito, till your land as along the Nile River, O daughter of Tarshish, for you no longer have a harbor. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng lubos na pagkawasak at pagkalat ng mga tao ng Tiro na inihahambing ang kanilang sapilitang pangangalat at sinisimbolo ng walang kontrol na daloy ng ilog Nilo. Nagpapahiwatig ito na ang kanilang dating makapangyarihang lungsod ay maiiwang ganap na mahina at walang anumang kakayahan upang ipagtanggol ang sarili. Okay. Mawawala rin ang kanilang pagkakakilanlan at kapangyarihan bilang sentro ng kalakalan. Ang lupain na binanggit dito ay tumutukoy sa lugar na nakapaligid sa Tiro, na pipilitin nilang tahakin sa kanilang paglikas. O maalala natin, sila ay lilikas, sila ay tatakas dahil nawala na sila ng lupa, nawala na sila ng lugar na matitirahan dahil ang kanilang lupain ay winasak ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Babylonia. Yan, so wala na silang hanap buhay, wala na ang kanilang kayamanan, so wala silang choice kung hindi lumipat o pumunta sa ibang lugar. Yan, magandang gabi kay Kuya Dune at kay Sister Edna Dorana ng POMCC. Okay. Ang paggamit ng ilog Nilo ay simbolismo ng mabilisan at hindi kayang pigilin na pagbabago sa sistema at kalalagayan ng kanilang pamumuhay. Hindi nila inaasahan ang mga pangyayaring ito at gaya ng ilog na kusang gumagawa o bumubuo ng bagong daanan ng kanyang tubig. Ang pagkawasak ng Tiro ay magbibigay daan sa kanila upang bumuo ng mga bagong pamamaraan at pagkilos upang mapanatili ang kanilang pamumuhay. So, anong nangyari? Yung mga tao, dahil sa kanilang pagtakas, dahil sa kasawian na nangyari sa kanila, nagkanya-kanyang takas sila, nagkanya-kanyang punta sa iba't ibang lugar. Dahil nga, wasak na yung kanilang bayan. Again, sa kasalukuyang panahon, ang lugar ng Tiro ay nasasakop ng bayan ng Lebanon at ang iba naman ay nasa part ng Syria at sa northern Israel. Sa isang banda, sa bahagi ng Tarsis, inuutusan sila ng talatang ito na mag-iba na ng kanilang pamamaraan sa buhay. Ihinto na ang kanilang paglalayag sa dagat at ibaling ang kabuhayan sa kanilang mga lupain dahil wala nang magagawa o maibibigay na ekonomiya ang kanilang pangangalakal dahil wala na ang kanilang daungan. Hindi na nila maibababa o maibibenta ang kanilang mga produkto na dumadaan sa dagat. So hindi lamang Tiro ang naapektuhan kung hindi iyong mga kaalyadong bayan na nagbababa ng produkto sa kanilang daungan. So yung sinasabi doon sa New International Version na till your land as along the Nile, O daughter of Tarshish, for you no longer have a harbor. Wala na yung daungan. So bali wala na yung kanilang mga produkto. Mahihirapan naman silang ibaba dahil nasa dagat sila. So at kung maibaba man nila ito ng maayos, wala na rin yung mga tao doon sa lugar ng Tiro. So yan po yung napakabigat at napakasamang sitwasyon na nangyari sa kanila. Bakit nga ba ito nangyari sa Tiro? Dahilan sa kanilang katigasan ng ulo, dahilan sa kanilang pagsuway kay Yahweh, sa pagmamataas, masyado silang nakafocus dun sa paghahanap buhay, sa pagtatrabaho, sa pagpapayaman, at nakalimutan nila na ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. So ito po'y paalala
sa ating lahat, lalo na itong mga kasama natin dito, at na hindi ating kinakailangan masyadong mag-focus doon sa kayamanang material. Again, hindi masama ang kayamanang material, subalit kung ito'y makahahadlang sa atin, sa ating paglilingkod, pagsamba at pagbibigay karangalan sa Panginoong Diyos, ito ay nagiging masama na. Kakainin tayo nito at ibabagsak tayo sa ating spirituality at hanggang sa tayo ay madala sa kapahamakan. So, balancing buhay, balancing pagtingin sa ekonomiya, balancing pagtingin sa material at spiritual na bagay ang ating tinatalakay at binibigyan diin sa pagkakataong ito. Ang utos na ito ng pagbabago sa sistema ng hanapbuhay sa Tarsis ay simboliko rin ng pag-uutos sa Tiro na magbago na ng kanilang sistema ng pamumuhay. Dahil sa parehong dahilan, ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng kayamanan, ang daungan ay wala na, kagaya ng nangyari sa Tarsis. Wala na rin ang malawak at maunlad na komersyo o pagpapakalat ng mga produkto. So makikita natin dito kung gaanong kaunlad, kalawak, kalakas yung ekonomiya, yung komersyo sa Tiro hanggang sa buong Phoenician region, sa isang iglap ay inalis ni Yahweh, inalis ng Diyos. Kaya ang lahat ng tao sa rehiyon ay nagkalat at nakaranas ng kahindik-hindik na paghihirap kasi sila ay nangalat. Kaya ang sinasabi sa talatang ito, mag-iba na kayo ng hanap buhay. Mag-iba na kayo ng pamamaraan sa buhay. Even yung Tarsis, magbungkal na lang kayo ng lupain, wag na doon sa dagat. Now, sa aspetong espiritual, ang pangunahing utos sa talatang ito na ang pag-iwan sa pangangalakal at pagpunta sa pagsasaka ay tumutukoy din sa espiritual na simbolismo. Inuutusan o hinihikayat ng propeta Isaiah ang mga mamamayan ng Tiro na iwanan na ang kanilang dating ugali, ang dating pananaw, paniniwala at mga maling gawain hinggil sa pananampalataya at pag-asa. Lumipat na sila sa tama at wastong pamamaraan ng pagsamba patungo sa paglilingkod at pagbibigay ng karangalan sa tunay na Diyos na may kakayahan, otoridad at soberanya na tugunin ang kanilang mga kahilingan at ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan. Literal na binabanggit sa talatang ito na ang mga tao'y mag-iba ng hanap buhay, ng pamamaraan ng pagkita ng pera o ng mga bagay na kanilang kakailanganin. Subalit sa espiritual na aspeto, ito'y sumisimbolo sa paghikayat, sa pagtutulak sa mga taga-Tiro na mag-iba na ng pamumuhay. Yung dating makasalanang uri ng pamumuhay, makasarili, mapagmataas, malayo sa Diyos, ay baguhin na. Magkaroon na ng pananampalataya at pagkilala at pagsunod sa Panginoong Diyos. Hindi lang po ito sa Tiro, kundi sa ating lahat na nakikinig o naandito o doon sa mga ating mga kaibigan at kakilala. May tayo po'y maging instrumento rin. Kung ano ba yung bahagi ng buhay natin na malayo sa Diyos? Ano ba yung bahagi ng buhay natin na hindi tayo nagbibigay karangalan sa Panginoong Diyos, na tayo nagiging mapagmataas at minsan ay sumasamba na tayo sa Diyos-Diyosan without knowing ay nagiging makamasyado na tayong materialistic. Ito ang sinasabi sa talatang ito na baguhin na natin. Baguhin natin ang pananaw sa material na bagay at magkaroon tayo ng masigit na pagbibigay karangal at kapurihan sa Panginoong Diyos. Okay, ang utos na ito ay pagbabago sa sistema ng hanap buhay. Sa Tarsis ay simboliko rin ng pag-utos sa Tiro na magbago ng kanilang sistema ng pamumuhay. Ito ay tumutukoy sa kanilang mga pamamaraan, sa kanilang paniniwala, sa kanilang sistema, sa kanilang mga buhay. Ang mensaheng ito ay may malawak na relasyon at kahalagahan sa ating pamumuhay sa kasalukuyan. Sabi nga natin kanina, kung ikay mananampalataya na, most of us here are Christians. Hinihikayat ka ng talatang ito na ipagkaloob ng buong buo ang buhay mo sa Panginoong Diyos. Mayroon pa rin mga Kristiyano, bagamat siguro naman ay wala dito sa ating audience group na naandito. Pero marami pa akong kilala, bagamat Kristiyano, regularly ay nasa church, pero ang buhay ay nakasentro pa rin doon sa
mga gawaing masyadong materialistic. So tayo pinapaalalahanan ng talatang ito na tayo ay mag-focus doon sa mas nararapat na dapat nating pagtuunan. Pinapaunawa sa atin ng talatang ito ang ating mga sitwasyon at dinadala tayo sa isang banal na pagbabago at pag-aayos ng ating mga buhay tungo sa isang banal, masaganang at kalugod-lugod na pamumuhay sa Diyos na sa atin ay lumikha. Okay, magandang gabi sa mga bagong join, si Shell Gersin Abilino, si Brother Marlon Remos sa I think Cabuyao, Laguna, at si Pastor Nanding. Kumusta po kayo, Pastor? From Los Baños na. At syempre, ang ating principal, si Ate Jane Edhan from Mabini, Batangas. Okay, so magpatuloy po tayo. Verse 11, ang parusa ni Yahweh ay abot hanggang sa ibayong dagat, at ibinagsak ang mga kaharian. Iniutos na niyang wasakin ang mga kuta sa Kanaan. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng lawak ng parusa na gagawin o kayang gawin ni Yahweh. Ang pangkalahatang konteksto at nilalaman ay tumutukoy sa pagpaparusa at pagwasak ng Tiro dahil sa kaniyang pagmamataas. Subalit dito ay binabanggit din ang ibayong dagat at maging mga kuta o tanggulan ng Kanaan. Well, yung Kanaan, sa kapanahunan na to, ito ay sinasakop ng Juda o ito yung Jerusalem. Kasi ito yung Kanaan, ito yung lupang pangako na ipinagkaloob sa kanila. Ipinapaunawa ng talatang ito kung gaano katindi o kalalim ang parusang igagawad ng Diyos sa Tiro na mararamdaman hanggang sa ibayong dagat. Ang epekto ay aabot hanggang sa ibang kaharian gaya ng Kanaan. Sa aspeto ng ekonomiya at kalakalan, damay ang mga bayan sa ibayong dagat at iba pang kaharian na naging pagkawasak ng Tiro dahil ang kalakal at ekonomiya ng ibang bansang ito ay dumadaan o bumabagsak sa Tiro. Ang imahe ng Diyos na iniunat ang kaniyang kamay sa ibabaw ng dagat at niyanig ang buong kaharian ay naghahatid ng ideya ng banal na panghihimasok at kontrol ng Diyos sa mga bansa. Ang utos ng Diyos laban sa mga ngalakal ng lungsod ay nagpapahiwatig ng kanyang desisyon na isagawa ang pagkawasak o pagbawasak at pagbagsak ng bayang ito. Ang kuta ng Tiro na dating pinagmumulan ng katiwasayan at pagmamataas ay mawawasak bilang resulta ng paghatol ng Diyos. Ang lawak ng kaparusahan ng kayang gawin ng Diyos ay naglalarawan ng kanyang kapangyarihan at soberanya sa kaniyang pamamahala. Hindi natin kayang sukatin, hindi natin kayang kontrolin ang lawak ng kayang gawin ng Panginoong Diyos. Okay, magandang gabi kay Shelamea Velasquez from Avant-Garde. Ayan. Okay, ang imahe ng dagat ay kumakatawan sa mga nakapaligid na bansa at ang mas malawak na politikang ugnayan ng mga lupain sa paligid ng Tiro o mga bayang nakikipag-alyado sa Tiro. Muli, ang kamay ng Diyos na nakaunat sa ibabaw ng dagat ay nagpapahiwatig ng kanyang kontrol at impluwensya sa mga bansang ito. Gayon din ang kanyang kakayahang magdala ng pagbabago at paghatol sa malaking sukat. Ang pagyanig ng mga kaharian ay nagpapahiwatig ng pagkagambala sa itinatag na kaayusan at ang potensyal para sa pag-aalsa at pagbagsak. Sa simula pa lamang ng Genesis sa pagkalikha ng mundo at ng mga nilalaman dito, sa Genesis chapter 1 verse 2, nabasa natin na ang Espiritu ng Diyos ay nasa ibabaw ng tubig, na nagpapakita ng otoridad ng Diyos at kontrol sa lahat ng nilikha. Sa konteksto ng pagwasak sa Tiro, ipinapakita dito ang kakayahan at kapangyarihan ng Diyos na wasakin o durugin ang bayang ito. Isang bahagi lamang ng mundo ang Tiro, habang ang lahat ng nasa mundo at ang kabuuan nito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. So definitely, dito nagpapakita ng napakalawak
unmeasurable na kakayahan, kapangyarihan at otoridad ng Diyos na gumawa ng anumang bagay na kaniyang maibigan. Ang mga ngalakal na lungsod ng Tiro ay sumasagisag sa mga panganib na makamundong kayamanan at ang mga paghahangad ng material na pakinabang. Ang mga muog nito na dating mga simbolo ng seguridad at kapangyarihan ay napahamak na ngayon sa pagkawasak bilang resulta ng makasalanang pamamaraan nila o yung paglayo sa Diyos. Ang talata ay nagsisilbing babala sa lahat ng naglalagak ng kanilang tiwala sa mga kayamanan sa lupa kaysa sa paghahanap ng katuwiran at pagsunod sa Diyos. Sa pagtatapos ng talatang 11, ito'y nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At ang mga batas ng moralidad, itinatampok dito ang mga kahihinatnan ng pagtalikod sa Diyos at ang kawalang kabuluhan ng paghanap ng walang kabuluhang paghanap ng pag-asa sa lakas ng tao at mga makamundong tagumpay. Binibigyang diin din ng talata ang katotohanan ng paghatol ng Diyos at ang pangangailangan para sa pagsisisi at espiritual na pagbabago. Nananawagan ito sa mga individual at mga bayan na pakinggan ang babala ng mga propeta ng Diyos at hanapin ang kaugnayan sa Diyos batay sa pagpapakumbaba, katuwiran, pagsunod, pagpapasakop at pananampalataya. So tayo muling pinapaalalahanan dito sa mga bagay na ito na tayo ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Huwag na tayong magmatigas, huwag nang magmataas kasi wala naman tayong magagawa, lalo na sa ating mga mananampalataya na. Okay, may nakita akong ilang bagong nag-join. Magandang gabi po. Nakita ko si Ate Josie Cabanillas from Yasim, Antipolo. At si Ate Malin ay nandito. Hindi ko alam kung nasa Pilipinas si Ate Malin o nasa US. Siyempre si Pastor Eman ay kitang-kita ang kaniyang pangalan. Okay, so salamat po sa inyong pag-join. So tuloy-tuloy po natin ang pag-aaral. Sa talatang 12 naman ang sinasabi dito, ang sabi ni Yahweh, lungsod ng Sidon, tapos na ang maliligayang araw mo. Kahit na pumunta ka sa Cyprus, ay nanganganib ka pa rin. Sa talatang ito, ang propeta ay nagpapahayag ng pagwasak o pagpaparusa sa lungsod ng Sidon bilang hatol sa kanilang pagbabaliwala sa Diyos. Ginamit na simbolismo ang inaaping birhen na ginagamit upang ihatid ang pakiramdam ng kahinaan at kawalan ng pagtatanggol. Yan. So ito yung simbolismo na ginagamit dito. So sa King James may binanggit doon, O you oppressed virgin daughter of Sidon. So ito yung mga babae na mahina, walang kakayahan. At ito ang nangyari sa lungsod ng Sidon o yung lungsod ng Tiro. Wala silang kakayahan ngayon na ipagtanggol ang kanilang sarili, ang kanilang sovereignty dahil nangingibabaw ang sovereignty ni Yahweh. Kaya nga napakalakas na bansa, na bayan, napakayaman, napakaunlad, maraming kaalyado. Subalit ang bawat isa sa kanila ay walang magawa dahilan sa kaparusahan na ibinigay sa kanila ng Panginoong Diyos. Magandang gabi kay Ate Lolit, kapitbahay natin dito sa church. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng kalubusan o katuparan ng pagbagsak ng pagkawasak ng lungsod ng Tiro na tinagurian ding birheng anak ng Sidon. Pinapahayag dito na hindi sila makakaranas ng anumang kaligayahan at mga pagdiriwang o selebrasyon. Kahit na sila'y tumakas pa at pumunta sa Cyprus, walang matatakasan, walang mapupuntahan ang mga tao. Ito ang katotohanan. Biblically, theologically, wala tayong magagawa kung tayo ay hahatulan ng Diyos. Wala tayong mapagtataguan. Sabi nga sa Psalms 139, where can I go from your spirit? Kung nasa langit ka man o nasa impyerno ka man, naandoon ang Espiritu ng Diyos. Hindi natin siya matatakasan. Siguradong mangyayari sa atin ang kaparusahan na igagawad niya sa atin. O kung pagpapala naman, ay pagpapala rin ang ibibigay niya sa atin.
Yan, magandang gabi kay Ate Virgie. Pinapakita ng talatang ito ang kawalang kwenta ng mga paghamak ng pag-asa at pagtatanggol sa ibang tao o bagay maliban sa Diyos. Hindi natin makikita ang anumang proteksyon sa mga tao. Pansamantala, temporarily, yung ibang tao pwede tayong protektahan, pwede tayong tulungan o gabayan. But the ultimate protection, the ultimate hope, ay makikita lang natin sa Panginoong Diyos. Hindi ito maibibigay ng mga tao. Pag kumilos na ang kamay ng Diyos, lahat ng proteksyon na ating pinanghahawakan sa mundo ay mababaliwala. So, saan pa tayo pupunta? At sino ang dapat nating piliin? Di syempre ang Panginoong Diyos. So ito pa'y panawagan sa ating lahat, sa inyong lahat dyan na nakikinig. Doon tayo pumunta sa seguridad, sa pag-asa ng lahat ng tao na maaasahan, mapanghahawakan, hindi mga temporaring pag-asa lamang. Pinapahayag ng talatang ito na walang matatakasan ang mga tao kahit saan sila pumunta. So ito yung ating tinatalakay kanina, kahit saang lugar. Kahit magtago ka sa ilalim ng lamesa o sa cabinet mo, ay wala kang magagawa. Okay? Ang mga salitang tapos na ang maliligayang araw mo ay nagpapahayag ng katapusan ng kaligayahan at kaligtasan. Hindi na mapipigil ang kaparusahan ng Diyos at siguradong sila ay pababagsakin na puno na ang Panginoon dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. Kahit na sila ay humingi ng tulong sa Cyprus o Kitim, ay hindi pa rin sila makakatakas. Ang ideya ng pagpunta sa Cyprus ay pagpapahayag na kahit saan siya pumunta, wala pa ring magagawa. Yung Cyprus ay malayong lugar, it is a foreign land from Tiro. Pero binanggit ito, it signifies yung malayong lugar na pwede nilang mapagkublihan pansamantala. Pero again, sinasabi dito, kahit pumunta ka sa Cyprus, ay nanganganib ka pa rin. Walang magagawa yung proteksyon ng Cyprus. Kung ating maalala, even yung Babylonia na napaka-powerful na bayan, ay wala ring nagawa. Ibinagsak pa rin ni Yahweh. Ang isa pang tema na makikita sa talatang ito ay ang ideya ng soberanya at katarungan ng Diyos. Ang pagpapahayag ng paghatol sa Sidon ay sumasalamin sa katotohanan ng kontrol at soberanya ng Diyos laban sa mga bansa at sa kanilang mga maling gawain. Pananagutin sila ng Diyos sa kanilang mga maling aksyon. Ang imahe ng isang inaaping berhen ay naghahatid ng pakiramdam ng kahinaan at kawalan ng kakayahan. Tumutukoy sa inaaping bayan ng Diyos na madalas na inilalarawan sa Biblia bilang isang mahina at walang tagapagtanggol na babae o nobya na nangangailangan ng proteksyon at pangangalaga ng kanyang asawa, ang Diyos. Tayong mga tao sa mundo, tayong mga mananampalataya, wala tayong magagawa kung wala tayo sa proteksyon ng Diyos. Ang imaheng ito ay nagbibigay diin sa matalik na relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kaniyang mga tao at ang katiyakan na hindi niya sila pababayaan sa oras ng kanilang pangangailangan. Nagsisilbing paalala na nakikita at nalalaman ng Diyos ang pagdurusa ng kaniyang mga tao at sa huli ay magdadala ng katarungan at pagpapalaya. Magandang gabi kay Pastor Fernan at kay Jerry, buhat sa Spring of the Living Water. Sa pagwawakas ng ating talakayan sa gabing ito, ang mga talatang 10, 11 at 12 ay tumutukoy sa kalawakan ng kapangyarihan ng Diyos, sa lawak ng kanyang kontrol at sa mga bagay na kayang gawin ng kanyang soberanya at otoridad. Walang magagawa ang sinuman pag ang Diyos ang kumilos, gaano ka man kayaman, gaano ka man kalakas, gaano man katindi ang iyong kapangyarihan, kayang-kaya kang ibagsak ng Diyos. So ito'y paalala sa ating lahat na nagmamataas, na pinipilit na humawak sa material na bagay, masyadong nakatingin sa kayamanan, prosperity, etc.,
hindi kayo kayang ipagtanggol ng mga bagay na ito sa pagdating ng huling panahon. Napakalinaw ng sinasabi sa Biblia, hindi tayo dapat tumingin sa material na bagay. Maraming mga churches na nagtuturo ng prosperity gospel, prosperity teachings, etc. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi masama ang pera, hindi masama ang prosperity. Pero kung ito'y tataliwan sa katuruan ng Biblia, nakakaawa ang ating magiging kinabukasan dahil tayong lahat ay paparusahan ng Diyos at hindi niya tayo tatanggapin sa kaniyang kaharian. Ang totoong mananampalataya ay pinipilit na mamuhay ayon sa biyaya ng Diyos sa gabay ng kanyang banal na espiritu at hindi sa anumang gabay ng makamundo o material na bagay dito sa mundo. Magandang gabi kay Kuya Danny, kapitbahay natin dito. Itong mga talatang ito, itong mga propesiya ni Propeta Isaiah sa Tiro ay pwedeng literal na nangyari sa lumang tipan, sa mga bayan sa Phoenicia sa lumang tipan. Subalit ang dapat nating makita, yung simbolismo, yung nais ituro nito sa ating kasalukuyang panahon. Tapos na ang buhay ng mga taga-Tiro. Tapos na ang kanilang kasaysayan. Pero tayong mga mananampalataya na andito pa sa ating kasalukuyang panahon. Ito'y para sa atin upang tayo'y paalalahanan. Doon tayo mag-focus sa dapat nating pagtuunan ng pansin, ang kapangyarihan, ang otoridad, ang kalakas at kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Wala tayong magagawa kung lalayo tayo sa Kanya. Magagaya tayo sa Sidon, magagaya tayo sa Tiro, sa Moab, na bandang huli ay mag-aani ng katakot-takot na kahirapan at kaparusahan. Doon tayo pumanig sa sigurado. Ang panimula at pangwakas ng ating pananampalataya, ang Panginoong Hesus lamang. Okay, maraming salamat po. Yan po ang ating talakayan sa gabing ito. From Isaiah chapter 23 verses 10, 11, and 12. Muli po, maraming salamat sa inyong pag-join. At ito nga pong ating talakayan na ginagawa ay araw-araw nating ginagawa. Monday to Sunday, 24/7 po ito. 7 days a week lang po. Isang oras at kalahati, minsan ay 30 minutes or 45 minutes, tuwing alas 7 ng gabi hanggang alas 8. So ngayon medyo maaga tayong natapos. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong magpasa ng tanong sa ating personal na messenger account, o kaya naman doon sa page ng Touching Lives Christian Church. Kaya lang hindi pa po yan ganoon kaayos, under construction po yan ng ating mga kasama dito sa Touching Lives. Biyaya po ng Panginoon, nagagawa po natin ito at meron pa tayong kalakasan at ito po yung ating covenant sa Panginoon na habang tayo nabubuhay, habang tayo may lakas at mayroon pang karunungan, ay gagawin natin araw-araw. So sana po ay maka-join po kayong lahat para lalo tayong matuto at lalo nating mabigyan ng kalawakan ng ating pagkaalam at pagkakilala sa Panginoong Diyos. Maraming salamat din, Pastor Eman, sa iyong pagsama. Okay, so sa pagwawakas po natin, samahan po ninyo ako sa ating pananalangin. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, maraming salamat pong muli sa gabing ito, sa tagumpay ng aming talakayan at pag-aaral. Dalangin ko nga, Ama, na ang mga lesson na ito na aming napag-aralan ay patuloy na tumimo sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Sa mga taong nag-join, nakapakinig, nawa ay magbigay ng ito ng mabuting refleksyon sa mga buhay ng bawat isa at matuto at mailapat sa mga buhay. Ikaw lang, Panginoon, ang aming Diyos, ang nag-iisang Diyos na maaari naming asahan. Nawa ay sa iyo namin talaga tunay na maibigay ang pagkapit na ito at ikaw lang ang magbibigay ng katiwasayan, kaayusan, kapayapaan, ng tunay na kaunlaran sa aming mga buhay. Pagpalain mo kaming lahat, ang lahat ng kasama namin sa pag-aaral na ito. Pagpalain mo ang buong Touching Lives at ang iba't ibang gawain na tunay na nagpupurit, nagbibigay ng karangalan sa iyo, Ama. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyo po ang kapurihan at karangalan sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.
Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat din Brother Marlon, Ate Josie ng Yasim. Salamat po sa inyong lahat. Araw-araw, sana magkita-kita tayo lagi dito. God bless po. God bless po. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory. Bye-bye.